Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo rin yung bell para update ka sa ating mga video. O ano naman ito? Grabe ha. Matapos mabisto, ang ginawa sa PhilHealth, itong nakikita nyo, timbog at kasabwat pa ang isang bakulaw. Grabe, no? Harap-harapan na. Pinagluloko ang taong bayan. Oo, pera ng mga nagbabayad ng PhilHealth. Oo, dinudugas. Ganyan sila kakapal. Harap-harapan ng panluloko. Ayon yan dito sa kwento ni Chikadora. At kasunduan daw di umano ng PhilHealth at isang party list. Anak ng tipaklong, pinasukan ng party list ang isang... Ay nako, nakaka-HB no? Oo, sino ba namang hindi ma-HB dito sa kasunduan daw di umano ng PhilHealth at Department of DBP? At isang tingog party list? Oo, ayon naman yan. Mamaya, ibibigay ko sa inyo yung slide na yan. At biruin nyo, ilang PhilHealth member nag-aalburuto na. Galit na ho sila. Biruin nyo itong sabi dito. Kami ho ay nagbabayad ng tapat. Pero kami ay pinagluloko. Hindi na nga kami binabayaran kung just in case na kailanganin namin. Mangailangan kami ng mga hospital bill. Hindi na nga sapat yung binibigay. Oo, nanakawin pa ng harap-harapan, di umano. Iyan ang mga sabi at mga paniniwala ng ating kababayan. Diba? Totoo naman sa totoo. Kayo, ano sa palagay niyo mga kababayan? Hindi ba ito pangharap-harapan at tinatarantado? Oo, ginagawang pinaglalaroan ng mga Pilipino. Pondo ng PhilHealth, hindi mo bibigyan. Nasaan yung pondo na nakaraan? Inubos. Tapos ngayon hindi mo bibigyan ng pondo. Anak ng tipaklong. Ipasok na natin. Chikadora, ikwento mo sa amin kung ano yung mga napag-usapan at magandang balita dyan. Pasok, maganda ba o pangit? Kasi kung maganda yan, medyo hindi kami maniniwala, Chikadora. Malamang yung pangit. At mabubuwisit ka. Pasok. Huwag tayong maglokohan. Kayo-kayo ang nagpapahirap sa taong bayan. Yan. Matapos ang kontrobersyal na kinasangkutan ng Department of Finance Secretary na si Ralph Recto matapos ang tila pag-alis di umano ng bilyong pisong pondo sa ahensya ng PhilHealth. Tila sangkot di umano ang isa sa mga pinakakinasusulong tao ng maraming netizen na si House Speaker Martin Romualdez na tila di umano'y may control ng budget ng House of Representatives. Ito ang isiniwalat at matapang na ibinulgar ng former Undersecretary ng Department of Finance na si Sheldo Magno kung saan tila pinanindigan na talaga namang nakakasuka ang mga di umano'y pagnanakaw ng ilang mga nasa gobyerno sa pondo ng taong bayan. Isiniwalat mismo ng former Undersecretary ng Department of Finance ang tila mismanagement at mahigit sa 30 bilyong pisong pondo ng PhilHealth ang nakuha na ng nasabing ahensya. Buti na lang may mga gantong tao. Sinisiwalat niya yung mga gumagawa ng kalokohan. Kabanho ng bayan ang usapin dito. Ibig sabihin, dugot pawis ng bawat Pilipino na nagbabayad ng premium sa PhilHealth ang ninanakawan. Harap-harapang pagnanakaw. Diba? Nabanggit yung pangalang Ralph. Ano masasabi nyo? Type nyo sa comment section. Diba? Kilalang-kilala daw yun, di umano. Na ano? Ayon yan dito sa nag-comment, matagal na ho yan. Wala ho. Ubus-ubos. Pati pato. Ganyan daw At nababanggit ang pangalang Bakulaw dito. Kilala nyo naman, pag sinabing bakulaw, talagang sasagarin. Isipin nyo yung pondo ng PhilHealth. Ubos, kundi na agapan ng ilang mga taga-justice. Kung hindi na agapan, wala, zero. Ngayon, zero budget. Hindi natin alam, baka ginantihan talaga. Kasi hindi nga nakuha yung huling 30 billion, di umano.
Tuloy natin to. Buti na lang, andito si Miss Magno. Pasok. At posibleng madagdagan pa raw ito matapos ang bicameral committee ng Kongreso. Ang isa pa sa isiniwalat ni Shelo Magno ay ang tila dagdag pondo ng House of Representatives na mahigit kumulang sa 12.5 billion pesos. At ang may hawak raw ng budget nito, walang iba kundi ang asawa ni House Speaker Martin Romualdez, ang Tinog Party List Representative na si Yeda Romualdez, ang chairman ng Committee on Accounts. Tila hindi na raw nakapagtataka na lumobo ng bilyong pisong pondo ang nasabing budget ng House of Representatives. Gayun din ang Senate kung saan tumaas na mahigit sa 2 billion pesos at ang DPWH na tumataginting na mahigit sa 100 bilyong piso. Wag raw Itong DPWH na to. Wala hong magandang kayo ba pansinin nyo mga kasama? Pansinin nyo lang ho sa lugar nyo, meron mga kalye dyan na talaga na mga kahit kailangan ng i-repair, hindi pa ho inaayos. At magtataka ho kayo bakit may mga ayos na kalsada, biglang sisirain. Di ba? Isipin nyo nga. Tapos ito, ang laki ng pondo. Mahigit 100 billion. Baka na naman sa susunod, mangyari na naman yan doon sa nangyaring flood control project na walang maipakita at nabangga nga ng barko. Ano ngayon ang sa inyo? Eto, papasok na naman January. Ilang linggo na lang ho. January na naman. Papasok na naman ang budget. Ang laki ng budget. Ilang taon pa ba? 2025 na, next year, di ba? May 3 taon pa sila. Kaso nga lang nag-aalburuto na ang mga kababayan natin. Sana raw hindi na umabot ng 2025. Eleksyon na. Marami nagsasabi, nagtitiis lang sila. Pero pag meron daw, sabi na sana bukas eleksyon na. Para katapusan na nila, hindi na sila umupo. Matanggal na sila sa pwesto at mamayani ang mga totoong tao. Yan ang sabi ni Richard Jimenez dito. Tuloy. Maglokohan dahil alam raw ng taong bayan na kaya raw ginagawa ito ng mga mambabatas, partikular na ang pagkuhan sa pondo ng PhilHealth ng Department of Finance Secretary na si Ralph Recto ay tila para matabunan ang mga proyektong tila wala naman raw talaga sa budget ngunit pinapalobo ng mga mambabatas. Ayon pa sa dating Undersecretary ng Department of Finance, tila dito raw kasi kukuha ng mga pork barrel ang mga mambabatas at tila mga proyektong hindi naman natatapos katulad ng maanumalyang di ba? Yung mga proyekto na yan. Maanumalya yan, di umano. Ibig sabihin, kaya nilang gumawa ng ghost project. Flood Control Project. Kaya't kung tila kakatwiranan pa rin daw ng ilang mga ahensya ng pamahalaan kabilang na ni Secretary Ralph Recto ng Department of Finance na kaya raw ginagawa nila ang pagsasali ng budget ng PhilHealth sa mga ahensyang mapapakinabangan raw ng taong bayan at makakagawa ng trabaho, huwag raw nilang lokohin ang mga Pilipino dahil alam raw ng taong bayan na kapag sila ay ginagago na ng mga politiko. Ito. Bibigyan ko kayo ng isang pangyayari, no? Mas inuna nila yung akap, mantakin mo yung akap na yan, marami ang nagsasabi sa Mindanao. Kinuha lang yung pirma pero hindi binayaran. Maraming instances ang nangyayari sa parting Leyte. Pangalan lang din daw. Walang bayad, di umano. Tapos, itong mga nangangailangan sa PhilHealth, tinanggalan nyo ng budget, inagawan nyo ng ilang bilyon, inilipat nyo sa National Treasury, nasa na napakinabangan ba? Yan yung mga bagay-bagay na dapat, hindi nyo ginigipit, hindi nyo tinatanggalan ng pondo ang isang ahensya na ang lahat, lalong-lalo na yung mga nagsasuffer ng mga medical illness, na kailangan nila ng pansuporta, kahit kakarampot, magkaroon ng diskwento, ay mabigyan sila. No?
Oo, para saan pa yung pagbabayad ng mga taong ito ng premium kung wala lang naman din silang mapapakinabangan? Anong diskwento ang makukuha nila ngayon? Yan ang mga katanungan na, di ba? Isipin nyo kung alam nyo ang sagot dyan, itype nyo sa comment section mga kasama. May nag-comment nga dito Ang tagal-tagal ko na nagbabayad ng premium na yan. Oo, ni isa. Nagkaroon ako ng problema. Wala hong 3,000 ang nakuha ko. Ang saklap, di ba? Ang sakit sa loob. Ilan taon ka na nagbabayad. Pagdating ng kailangan mo, wala. Mas maganda kumuha ka na lang ng sarili mong insurance. Yung private nga, ika nga. Mas maganda. Wala ka pang intindihin. Ito, ang pasok dito, sabi dito, kasunduan. Ito na yung sinasabi natin. Bakit nakipagkasundo? Dati wala namang ganyan. Diba? Yung mga ganyang usapin, baka naman mayroong hidden agenda na naman dito, di umano. At ubusin na naman ang kaba ng PhilHealth. Kasi natiktikan nila na mayroong 600 billion savings ang PhilHealth Oo. Ngayon, pinasok ng party list? Wow! Saan ka nakakita? Ngayon lang ata ito. Sa panahon na ito, no? Sang-ayon ba kayo dyan, mga kasama? Kung sang-ayon kayo dyan, type nyo, sang-ayon kami dyan. Yung party list na yan. Kung hindi naman, Diyos mio, anong gagawin ng party list dyan? Wala hong magandang magagawa yan dyan. Anong gagawin batas ng party list na yan? Sino yung ipagtatanggol niyan? Wala naman Di ba? Ang kagandahan nito, i-type nyo sa comment section kung ano yung mga komento nyo rito at reaksyon. Sang-ayon ba kayo? Andiyan yung party list o hindi? Yan, type nyo ito, tuloy. Kinwestiyon ng isang healthcare reform advocate ang kasunduan ng PhilHealth, Development Bank of the Philippines at isang party list group na tutugon sa kakulangan ng healthcare facilities. Baka raw kasi magamit sa pangampanya sa nalalapit na eleksyon ang pondong gagamitin para sa programa. Nakatutok si Maki Pulido. West Philippine Sea and in the light of Inisyatibo ng Tingog Party List ang pagbuo ng Memorandum of Agreement sa pagitan nila, Development Bank of the Philippines at PhilHealth o ang Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program. Nang lagdaan ito, dumalo pa si House Speaker Martin Romualdez, asawa ni Tingog Party List Representative Yeda Romualdez. Sandali lang, sabi ng healthcare reform advocate na si Dr. Tony Liachon. Trabaho naman daw talaga ng PhilHealth na ipatupad ang universal healthcare. Bakit may kasama pang party list? Hindi rin daw kaya ito questionable dahil malapit ng eleksyon. Bakit ang party list na lang yan ang pipiliin natin? Bakit hindi po ibang party list? At pinasa ko rin po kasi ang kanyang mandate sa Eastern Visayas siya, but suddenly po ang Pilipinas ang mandate. Ang layunin ng kasunduan, magkaroon ng financial mechanism para sa pagpapatayo o rehabilitasyon ng mga healthcare facilities. Sa nakuha naming kopya nito, sinasabing DBP ang magpapautang ng pondo sa mga lokal na pamahalaan para makapagpatayo ng healthcare facility. Pag-aaralan naman ng PhilHealth na gamitin ng DBP para bayaran ng hospital claims habang ang Tingog ang aalalay sa mga LGU na lalahok sa programa. Palalawakin daw nito ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Act. Nangangamba rin si Liachon na magamit ang pondo ng PhilHealth para rito. Ito na naman ang PhilHealth, paggagamit ang pondo nila. Kanino ba talagang pondong gagamitin ito? Sabi ng PhilHealth, gagamitin lang ang pondo nila para bayaran ang mga reimbursements ng mga ipatatayong ospital kung accredited na ang mga ito. Ang magiging role namin is babayadan namin yung mga health services na ipinoprovide ng mga facilities na yan to our members. Ang papel lang naman daw ng Tingog, ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, ay tulungan ng mga LGU sa pag-aayos ng mga dokumento para makautang sa DBP. Kung makautang daw kasi ang mga LGU, madaragdagan ng mga healthcare facilities sa probinsya at darami ang magkaka-access sa mga benepisyo ng PhilHealth. ginagawa natin ng paraan makahanap ng partners, kumbaga convergence ng kaalaman, ng expertise para matulungan ng mga LGUs na to. Iginiit ni Asidre, hindi nila ito ginagawa para makakuha ng boto. Una, utang to. Kailan ba naging utang na loob ang isang utang na totoo? Diba? So, I doubt that yung LGU will be beholden to something that eventually they will have to pay for. Para sa GMA Integrated Ito lang masasabi natin dyan. Tayo ay nagre-reaksyon at opinion lang natin to, no? Bakit kailangan haluan ng party list? Oo, pwede naman mangutang ng LGU na wala kayo. Di ba? At saka yan na may utang. Kung uutang ng LGU, sila ho magbabayad niyan. Bakit gumigitna pa kayo? Di ba? Ayaw ho ng mga taong bayan na nandyan kayo. Baka mamaya lalong maubos daw. Di ba? Ay, nakakatakot ho. Oo, kasi yung mga nakikitang mukha dyan, kilalang kilala na di umano. Nakakatakot ho, kaya hindi ho sila nagtitiwala. O sana
Sana lang ha. Ay, type nyo sa comment section. Oh. Payag ba kayo? Nandyan yung party list na yan. Mga kasama, pumapayag ba kayo? Sumasang-ayon ba kayo na yung mga nakikitang mukha dyan oo, sila yung sila yung magmamando. Di umano. Kung pumapayag kayo, di type nyo dyan. Kung hindi, di type nyo rin dyan. Naku po. Tigil. Baka maubos. Dito na naman tayo. Ano yung pag-uusap dito? Ilang PhilHealth member nangangamba na walang makuwang discount. Totoo naman. Kagaya na napag-uusapan kanina, nabanggit ko na kanina ito, talagang kailangan nilang mangamba. Alam mo bakit? Dito pa lang sa nakikita natin, sa walang pondong binigay, baka mahokos-pokos nga. Imbis na makatulong ang PhilHealth, wala hong mabigay na discount. Doon pa nga lang sa dati. Magkano lang yung discount na nakukuha ng mga tao na mayroong karamdaman o nangangailangan ng tulong ng PhilHealth. Di ba? Halos wala. Tapos ito pa, zero subsidy. Ano mangyayari dyan? Wala. Halos wala nang mangyayari. Baka mangyari dito, buo, isolder na ng mga PhilHealth member ang kanilang mga bill. Yan ang pangamba. Kaya ito, Kuya Julius, pwede ipasok mo. Dismayado ang PhilHealth sa zero budget nila sa subsidiya para sa 2025. Ang ilang miyembro nangangambang walang makukuhang discount sa pagpapaospital. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Dagsa araw-araw ang mga pasyente sa Philippine Heart Center. Sa billing section, parit-parito ang mga kaanak na nagpoproseso ng PhilHealth at iba pang discount na pwedeng makuha. Isa na rito si Tatay Rosendo Cruz na nakakonfine ng misis. Nababahala siyang hindi makakuha ng claim matapos tanggalan ng mga mambabatas ng subsidiya ang state insurer para sa 2025. Kasunod ito ng halos 90 billion pesos na hindi nagastang pondo. Pagkagalito pang dumating yung pagkakasakit, yun po ang aming problema. Kaya sana po tuloy-tuloy na mas pagsirbisyo ang PhilHealth sa mga katulad naming mga walang kakayanan magbayad pagka nagkakasakit. Aminado ang PhilHealth na nagulat ito sa hakbang ng mga senador at kongresista. Mapag-aralan daw sana ni Pangulong Bongbong Marcos ang national budget bago tuluyang pirmahan. Tatamaan daw kasi nito ang nasa 26 million na indirect members o yung mga mahihirap, senior citizen, PWD at iba pang wala ng kakayahang magbayad ng kontribusyon. Indirect contributors will be subsidized by the national government. And ito po yung nasa subsidy ng government sa budget for the GAA. So kung halimbawa pong magiging zero budget, ibig sabihin po ay walang magiging premium contributions for 2025 yung ating mga indirect contributors. Mainit ding issue ng PhilHealth ang 138 million pesos umano na inilaan nila sa Christmas party at 30th anniversary. What? Kita niyo yung mga kasama? 137,766,032 pesos inilaan sa Christmas party. Kakagulat ito mga kasama. Ibang klase, no? Sa bagay, masasabi natin dito, marami rin kasing ahensya ang PhilHealth. Maraming branch, maraming satellite offices. Kaso, nakakalula itong halaga na ito. Wala tayong magagawa dyan. Tuloy lang natin, ha? Ito pala yung mga pag-uusap. Ito, kung tinulong to sa mga nangangailangan ng mga PhilHealth, yung mga kababayan natin na, yung mga member na nangangailangan ng pambayad ng bill, malaking bagay ho ito Tuloy. 138 million pesos umano na inilaan nila sa Christmas party at 30th anniversary. Ayon sa PhilHealth, hindi pa raw yan approved. Wala pa po tayong approval of any budget or corporate of operating budget for 2025. Kung yun po yung sinasabi na anniversary budget, because the anniversary is in February 14, 2025, it's the 30th year. Alam niyo wala naman pala. Tignan natin kung ma-approve yan. Kung ma-approve, masaya sila kasi Christmas party yan Kaso nga lang, ang pagtataka na ng ating kababayan, paano na kung zero subsidy? Ano mangyayari sa kanila? Sila na lahat ang magso-shoulder? Ganun ba yun? Di wag na lang sila magbayad kung ganun naman pala mangyayari. Kahit ako naman kung halimbawa ganyan, hindi na ako magbabayad. Bakit ba ako magbabayad? Hindi naman ako, hindi ko mapapakinabangan. Diba? Wala. Sa tingin natin dito, talagang harap-harapan, garapalan na ito.
Yun lang ang nakikita natin. O, tuloy pa natin. Naman po natin na meron nga pong pinalabas na directive ang ating Pangulo na magkaroon ng mas payak na celebration of the Christmas ngayon. Nakaranas din ng 12 billion pesos na budget cut ang Department of Education. Para kay Secretary Sani Angara, wala namang masama kung pagtutuunan ng infrastruktura at ayuda, pero mahalaga rin daw ang pamumuhunan sa mga tao. Medyo nalulungkot kami doon kasi siyempre gusto natin medyo moderno yung ating edukasyon at yung ating mga teachers, yung ating mga estudyante ay nagagamit ng mga makabagong teknolohiya. Para sa Makabayan Block, tila mas binaburan ngayon ng mga ahensyang talamakang korupsyon. Yung mga big winners dun sa version ng BICAM, yung mga big ticket projects ng DPWH na napaka-corruption prone, lumagpas na sa 1 trillion ang proposed budget for DPWH. Kuya, pwede mo bang imbestigahin yan? Mas pababor kami sa'yo kung magagawa mo yan. Kung yan ang pag-uukulan nyo ng pansin. Kasi napapansin namin bakit ang Office of the Vice President o si VP Sara lang ang inyong tinutumbok pagdating sa investigasyon. O nakikita nyo, nagulat kayo, mas malaki pala ang pondo na ibigay doon sa talamak na korupsyon na sinasabi mo, di umano? Oo, bakit hindi mo simulan na mag-imbestiga patungkol dyan, kuya? Mas bibilib kami sa inyo kahit papano. Subukan nyo lang. Oo, susuporta namin kayo. Oo. Kaso nga lang, naku, baka mamaya, gumanon yung isa eh. Magtakbuhan kayo, di man oh. Di ba? Yung isang bakulo, baka wala. Oo, olats agad. Kaya mas maganda, subukan mo nga lang. Kaya, eto, meron tayong papakita sa inyong slide. Kaya minsan umaalma na rin yung mga mga general dito eh. Ayaw niya sa video Kaya tayo ay video ang pinahatid ko sa inyo para mas maganda at malinaw. 'Di ba? Hindi yung gawa-gawa lang. Oo, nagbabase ho tayo sa video. Tayo ay reactionista eh. Kaya ito, ang sabi dito, 4-star PNP General, retired, galit na galit, binatiko si Paduano. Binatiko si Paduano. Bakit? Akalain nyo ba, isang general na nagsilbi sa bayan at retired na. Isang resource person nila. Ayaw daw magsabi ng totoo. Nagsasabi naman ng totoo. Ayaw mo lang makinig, Hudwano. Kaya ngayon, ikaw, merong sinabi rito. Ikaw, makinig ka, Hudwano, ha? Kilala nyo ba yung na-contempt ni si General Wilkins? Yun ho ay pinakontempt ni Hudwano. Dahil hindi niya gusto raw yung mga sagot. Kahit nagsasabi na ng totoo si General. Tandaan mo, Hudwano, may mga mistaho yan. Bilog ang buwan. Bilog ang star. Star. Bilog ang gulong. May mga mistaho yan. Malapit na ho ang eleksyon. Ang party list mo, hindi mabango. Medyo nangangalingasaw na. Ang tanong dito, sabagay malawak naman ang bundok, pwede ka doon, kuya. Tuloy natin to para maganda ang pag-uusap. Basahin ko sabi niya, Mr. Congressman, you are so fond of citing in contempt people who don't give in to your desires. Your abuse of power is not unlimited. Wilkins' track record in law enforcement is unblemished, while you have a history of destroying this country. Okay, pag-usapan muna natin si General Wilkins Villanueva, no? Class 1988 ito sa PMA. Yan. Class 1988, isa sa mga pinaka-successful na klase sa PMA. Na-produce nilang Chief of Staff is dalawa, correct me if I'm wrong, si General Faustino na naging Secretary of National Defense nung kauupo ng administrasyong ito. Nag-resign lang siya. At itong si General Andres Centino. I don't know, meron pa bang Class 88 na naging Chief of Staff? So, bibihira yung PME class na makaproduce ng Chief of Staff. Itong Class 88, dalawa. Tapos marami silang mga 3-star generals. So, napabilang si General Wilkins Villanueva sa magaling na klase ng PMA. Okay.
hindi ko siya na-meet personally. Hindi ko siya nakasama dahil nasa law enforcement siya. Kaya lang meron akong kaibigan na PME graduate, PME class of 1977, senior. Yung kwento sa akin ng class 77 ito, he speaks well of General Wilkins Villanueva. Kaya it jive, nagtugma yung sinasabi sa akin ng PME class 1977 at sinasabi ni General Bato de la Rosa class 86 na Wilkins' track record in law enforcement is unblemished. Hindi naman siya perfecto, no? Hindi naman siya santo. Kailan overall maganda po ang serbisyo ni General Wilkins Villanueva. At ako, habang nakikinig ako sa kanyang pagsasalita during Quadcom hearing, napaka-consistent yung sinasabi niya. At tingnan mo, hindi siya natakot eh. Pinapaamin siya ni Congressman Paduano. Winarningan na siya eh. I'm giving you last warning. Isa-cite in contempt kita. Are you lying or not? Talagang nandun na yung threat na makontempt siya. To save him, para hindi lang siya makontempt, pwede naman siya, yes, Your Honor, I lied. Dahil hindi siya nakontempt. Kaya lang, yan po ang turo sa kadete, yung sa PMA. Cadet never cheat, never lies. Kung ano yung totoo. Oh, yan ha, may ads ha. Yan ang mga PMA. Kaya believe ako dito kay General Wilkins Villanueva. Salute sa kanyang prinsipyo. Okay, ito naman, ano naman itong sinabi ni Senator Bato na while you have a history of destroying this country. Anong history ni Congressman Paduano? Alam na ng lahat. Commander siya ng Alex Bongcayo Brigade noong 1980s. Lumaban sa gobyerno ito at maraming nasaktan. Ayan ho ang palat sa gobyerno ngayon. Oo, kumukup-kup sila ng mga, ayun, nababanggit sa video halos ho, nandyan sa camera. Oo. Sila po yung nakikita natin nagbabalandarahan dyan at nagsisisigaw. At sila ngayon yung mga may boses dyan. Kung sino yung nasasabing mga, NAP. Ano ba tawag doon? Mga kabilang left and right. No, sila ho may boses dyan. Hindi natin alam, baka mamaya, isang beses, sila na ho ang maghari dyan. Dahil pag nakapwesto sila, lalo-lalo na yung mga tumatakbo. Tumatakbo mga senador yan eh. Kaya huwag kayong boboto sa mga ganyang pangalan. Yung mga may black, mga bayan, wag. Duterte party list lang ho. Duterte party list. Panaw party list. Tapos, wala na kayong ibang iisipin. Duterte party list. Panaw party list. That's it. Kalas. Wag na ho kayong maglilista, maghahanap pa ng iba. Yun lang. Kung gusto nyo maging maayos ang bayan, yun lang ho. At saka, ito na, liliwanagin na natin ang yung mga para alam nyo kung sino iboboto nyo, kumuha na kayong listahan. Yung mga tatakbong senador na partido ng Pangulong Duterte, ni Ate Sara, ni Bibi Sara, ito ho Senador Bongo, yung may malasakit, siya ho yung matatakbuhan nyo pagdating sa malasakit, tulong sa ospital, pambayad ospital, sa gamot, ayan Attorney Marcoleta, Senador Marcoleta, yan ho ang magna-number 1 na senador. Si Senador Bato, yung matapang, na laging nakaantabay kay Ate Sara, kay Bibi Sara. Hindi ho yan nawawala sa gilid ni Ate Sara. Laging nakasuporta. At si Attorney JB Hinilo, ito po yung isang attorney na pagkakatiwalaan natin. Dahil attorney itong mga to Attorney Vic Rodriguez, huwag niyong kalilimutan puro attorney po ang mga kasama natin dito. Attorney Raul Lambino, suportahan niyo po, sulat niyo. Attorney Jimmy Bondok, yan si Attorney Jimmy Bondok, isang maasahan. Matagal na ho nakasubaybayan sa mga Duterte. Si Pastor Kibuloy, yan po ang magtutulong-tulungan para maging maayos ang gobyerno. Dahil hindi ho korap yung mga tao na yan.
may takot sa Diyos eh. Pastor yan eh. At siyempre si KIP. O ipasok nyo si KIP dahil kung hindi nyo sasama si KIP at magsasapaw kayo ng iba, wala rin ho ang grupo. Hindi ho rin magtatagumpay kung may mga o may papasok kayong mga kalaban. Oo, yun ang katotohanan. Kaya sabi ko sa inyo, kung ano yung partido na sinabi rito at inendorso ng Pangulong Duterte, boto nyo. Huwag ho kayong magsasapaw ng iba. At ang party list na iboboto, Duterte party list, paano ang party list? Tapos. Yun lang po. Kaya hanggang sa muli kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka na magpapahuli sa mga issue, balita at reaksyon ng mayan. Hanggang sa muli. Bye-bye!